Sound check. Okay po, isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Sa lahat po ng mga Kristiyano dyan sa paligid, tayo po ay mag-gather na po tayo dito. At ating pong simulan ng programa ito. Ay habang ang team 2 naman po ng Soul Winning team ay nag-iimbita pa po sila sa labas. At ang first team naman po ay nandito na. Ayan, sige po, tayo po gumarito na po. Ayan. So pagsisimula po ng ating programa, siyempre po, isa sa mga pinag-importante ang pananalangin. Cellphone ko. Ano? Yung cellphone mo hinahanap. Ako po hinahanap Cellphone mo nga mo. Kuya Alvin. Pwede mo bang tayo simulan sa isang panalangin? Amen. So, ayan, may papalagay na kayo mga bisita. Ano po? Okay, so tayo po'y manalangin. Tayo po tayong lahat. Tayo po yung praise. Simulan po natin sa pag-aaral. Let's pray po. Nakilang Diyos na langit, salamat po muli Panginoon sa hapon na ito pinagpapit po sa amin. Salamat po sa oras at pagkakataon na kami muli makapag-aaral ng salita. Pagpalaan niyo po Panginoon ang gabi na ito, nawa niyo yung salita Panginoon, ito po'y manatili sa puso at isipan ng bawat isang tagapakinig Panginoon. At yun din po Panginoon, bless niyo po ang tagapagsalita ng inihanda. At yun din po sa buong linggo na ang pong gagapan na nagawa niyo Panginoon, pagpalayan din po ng maraming kaluluwa ang marami sa inyong paanan Panginoon. Pagpalaan niyo po ang gabi nito, nawa yung pangalan ng itaas na sa Pagdalangin sa Panginoon Jesus. Amen. Amen. Makakapuna po muna tayo. Update po muna tayo sa ating naganap dito po sa Ginabon. Sa pagbabahagi po ng salita ng Diyos sa Ginabon. So ang ating pong team leader po sa ating soul winning, nandiyan po si Kuya Elmer. Ano po, sa kanilang team, sa kanilang first team, meron po silang 29 professions of faith. Ano po, sa kanila pong team po yan, dito po yan sa buong Ginabon. Ngayon po, ang habang po dito ay, pag sinabi po ng kapitbahay na pumunta ka sa kapitbahay, ang layo ng kapitbahay. Ano, ang layo po ng pagitan ng mga bahay. So talaga namang it is precious, the faith of the one that shares the gospel of Christ. Ano po, talagang hindi po biro po yan. Dahil kung malayong lakarin, pawes, at talagang hindi binabayaran, libre ang pagbabahagi ng salita ng Diyos. Ano? Sa ating mga team 2, kala Brother Salmo, meron na ba kayong bilang ng professions of faith? Ilista niyo po ba? Ang professions of faith, kung meron po kayong balitaan o natatandaan niyo po. Kung ganoon po man, pakireport na lang po kay Brother Elmer. Kasi po, ililista po yan, ibabahagi po natin sa ating pong Kuya Cedric upang all throughout the week ay makalculate po natin gaano karami ang naabot ng Sambales mahal ka ng Diyos. Ano? Ayan. So, sa pagpapatuloy po ng ating programang ito sa gabi ito, tayo po magsiyawitan. Okay po. Mr. Johan, sa ating pong music. Ano po, and aking po tinatawagan ang ating song leaders. Ayan, song leaders, para pangunahan tayo sa awitan. Okay, tayo po yung magsibayot. Awitan natin ang Panginoon, tapos atin siyang pasalamatan sa kanyang kalakasan, katagumpayan ay binigay niya sa atin. Brother Salmo, ito ang song leader po ba? Ito. Talaga naman. Magandang gabi sa inyo lahat. Sa mga nakakaalam ng kanta, mas magandang sabayan natin, no? Para madaman natin yung espiritu ng Diyos kanila. Kaya mo ba yan? Ang magandang pakita natin, ligaya ng buhay. Ano ba? Ano lang naman to, di ba? Ay ba may tono niyan, mga brothers? Mga pastors, alam natin yan. Pero sige kuya, ano ko lang, ano ko lang to. Ayusin ko lang to. Tas, Ligaya ng buhay. Ready, sing! Ligaya ng buhay. Kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay. Kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay. Kung siya'y kakamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. At siya'y magbabalik
ligaya ng buhay. Kung siya'y manunubos mo, mabaguhin ang iyong buhay. Kung siya'y makamtan, ang maging kay Kristo ay tunay na Ligaya ng buhay. Pag naging Kristo ka, may tunay na ligaya. Kaya panatin natin, there's power in the blood. Amen. Pag niligtas ka ni Kristo, niligtas ka sa dugo niya. Kaya ang tunay niya is, would you be free from the burdens of sin? Ready, sing! Would you be free from the burden of sin? There's power in the blood, power in the blood. Would you a river of victory win? There's wonderful power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you be free from your passion and pride? There's power in the blood, power in the blood. Come for a cleansing to Calvary's side. There's wonderful power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the blood. In the blood of the Lamb. There is power, Power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. would you be whiter, yes, whiter than snow? There's power in the blood, power in the blood. Would you, the lost in his life-giving flow? There's wonderful power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Bakit pa natin ang ating... Yes, tapos na po. Bakit pa natin ating tagapagsalita ang MC natin? Maraming salamat po sa napakagandang awitin na yan. Makakapo muna po tayo. Ayan po. As of now, ang ating pong professions of faith dito po sa Ginabon ay 43 individuals at tumanggap po sa Panginoon. Ganun pa man, hindi natin alam kung sila ba'y talagang buong puso na tumanggap, pero ang sabi ng Biblia ay bahagi natin. Kaya naman as long as nagawa natin ang ating part, nagbahagi ng salita ng Diyos, sapat na yun. Nakakalugod sa mata ng Panginoon. Okay po. At for ating opening remarks naman, ako tinatawag si Pastor Obra. Tama po ba? Ang pastor po ng Community Baptist Church para sa ating opening remarks. Siya po ang pastor dito po. Salamat po, magandang gabi po sa ating lahat. Salamat po sa sabi niya, Baptist Evangelistic Crusade, no? Iba-ibang mga churches na nagsama-sama para mag-evangelize at ang kanilang target yan ay Zambales, no? So, salamat po sa Zambales dahil ang sabi nga po niya, mahal ka ng Diyos. Actually, ang alam ko po ito mula Subic hanggang Santa Cruz, yung crusade nito na tuloy-tuloy po siya, no? At isa sa mga mapalat din na barangay ay itong barangay Ginabon, no? Actually, ito po yung dapat sa Disgis, pero sabi ko mas ako dito sa Ginabon. Sa Ginabon natin dahil yung Ebanghelyo na natin Panginoon Yesu Cristo. Okay, kaya salamat sa mga nag-profess. Nawa na po ay totoo na professions of faith yun. Kung ano man ang mangyari, sa buhay natin, dahil natin alam kung kailan tayo tatagal sa ibabaw ng mundo ito, alis tayo. Ang goal lang po natin, pag alis mo sa ibabaw ng mundo ito, ay mas mapunta ka sa paraiso, no? Sa lugar ng Panginoon. Dahil may dalawang lugar lamang po na pwede puntahan ang kaluluwa ng isang tao. Langit o eternal lamang po yan, no? Huwag po tayong padaya sa tinuturo ng may purgatorio, no?
wala pong purgatorio na pupuntahan ang kaluluwa. Ang dalawa lang ang sinasabi ko ng banal na salita ng Diyos. Either langit o impyerno po yan. Kaya maraming salamat po na naging recipient po tayo ng ganitong gawain ng mga kapwa natin mga mananampalataya, mga Bible students po, mga Bible students sa iba-ibang mga Baptist churches sa Manila, mga iba-ibang lugar din po sa Manila. At nagbigay po sila ng kanilang panahon para may bahagi po sa atin. Natulungan po nila tayo sa gawain natin dito sa isbis na dito sa lugar na ito ng Santa Cruz. Doon may mga kasama ko ng mga pastor niyan. Sa bayan po sila. May isa pa dito, pero bali, anin po kami, anin yata na pastor na dito ng Santa Cruz na Baptist churches. Pero sabi ko nga, hindi pa rin po sapat yun dahil na ang tao na marami pa rin. At ang Panginoon Jesus niya, ang pinili lang niya 12. Isa bukas pa. Kaya tuloy po kayo. Tayo po, kaya kailangan pa natin ng maraming mga manggagawa. Ang sabi ko sa salita ng Panginoon, the harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Kaya salamat, natulungan niyo po kami sa team, sinunod po yung ating leader. Maraming salamat sa mga pastor mo na may dito. Maraming salamat po at actually napaplan din po kami na gagawa rin ng ganitong activity sa bayan na ito. Nagawa na namin last mga years. Street preaching naman. So, hindi na tuloy-tuloy na wala ang mga young people. Subalit, nakikita natin na kung ating babasahin, marunong tayo magbasa ng mga panahon, tayo po ay nasa huling kapanahonan na ibabaw ng mundo nito. Kaya nawa, bago man mangyari yun, ay makatiyak tayo ng kaligtasan. Yun po ang pinakamalaga. Hindi yung makamtan mong buo sa lipunan, yung maging mayaman ka rin sa ibabaw ng mundo nito, iwan mo rin yan. Ang mahalaga, hindi ka man naging mayaman, ay katiyakan ka ng kaligtasan. Amen. Kaya salamat po sa team na ito at nawa po nakakalungkot lang na yung iba ay hindi pa dumalo pero nawa, marirealize na at least sabi nga kanina, ginawa natin yung part natin. Alright, so ang Panginoon po dapat natin purihin. Maraming salamat po. Thank you po, Pastor Obra. Tayo po ba ay may special number? Tayo po ng special number na dito po, Sister Joanne from Christ Baptist Church Muntinlupa. Ang pinaka ang asawa po ng kaisa-isa natin Kuya Atin. Hello po, magandang gabi po sa ating lahat. Ayan, maraming salamat po sa inyong pag-welcome at salamat din sa mga kabataan gumano sa gabing ito. Nawa ay na-enjoy niyo po at hindi maging walang kabuluhan ang inyong pagpunta dito. Ang pamagat po ng aking kakantahin ay Kaligtasan. Amen. Saan ka nabubuhay, mahal na kaibigan?
Amen po. Purihin po ang Panginoon sa napakagandang awitin na yan. Sabi mo ng salita ng Panginoon, your labor is not in vain. So wala pong sayang sa paglilingkod do sa Panginoon. Especially kung ang ating ginagawa ay pagbabahagi ng kaligtasan na minsan natin tinanggap. Ano? Kaya naman, sa pagkakataon ito, tayo ay makakapakinig ng isang hamon mula sa salita ng Panginoon. At the same time, ay parang babaghinan din ang mga kabataan na natin nakasama ngayon na hindi pa nakakatiyak ng langit, kumbaga. Kung ating hindi pa nalalaman. At the same time, kung meron tayong 43 souls na professions of faith, including addition, meron pong mga kabataan dito at mga pang dumarating, pakitotal na lang po yan dahil yan po ang ating bilang na nababahigyan ng salita ng Panginoon. Kaya naman hindi pa natin patatagalin pang gawin ito, aking pong i-introduce sa inyo, Brother Aaron Serna, upang ibahagi sa atin ang magandang balita mula sa salita ng Panginoon. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Ay, wala akong kausap. Magandang gabi po sa ating lahat. Welcome po tayo sa Baptist Evangelistic Crusade. Night na po ito. Kami po ay galing pa ng kung saan panlubalot ng Luzon. Pumunta po kami dito sa Zambales, nag-travel ng ilang oras. Hindi po para maglokohan lang tayo dito, kundi para po sabihin ang salita ng Diyos. At ano po ang aming tema? Zambales, mahal ka ng Diyos. Kaya po, maski bata, maski matanda, may ngipin man o wala, mahal po tayo ng Diyos. Kaya po, samahan niyo po ako, tayo po tayo lahat. At basahin po natin ang Romans chapter 6 verse 23. Sa mga may Biblia, pakibasa po. Maaari lamang po, natabihan po natin itong mga pogi na kalalagyan, tsaka mga bata. Baka hindi po nila alam ang para mabasa po nila. Romans chapter 6 and verse 23. Okay, sige po. Kung nandiyan na po kayo, say out amen. Sige po, basahin po natin sa English. Ready, set, begin. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Manalangin po tayo. Panginoon, mga Panginoon sa lahat, salamat po sa inyong pag-ingat sa amin. Salamat, Panginoon, dahil ang oras po na ito ay pinahintulot nyo upang ngayon yung salita ay maipangaral po sa Zambales, sa Santa Cruz, particularly sa barangay na ito. Dinadalain ko po na ang lahat ng makakapakinig na ito ay mahamon ng inyong salita. Dinadalain po namin ang Holy Spirit, Panginoon, ay mag-convict at magligtas po ng kaluluwa. Dinadalain ko po na patawarin po kami sa aming mga pagkakasala at pagkukulang. Gawin niyo po ang instrumento ng pagpapala sa makakapakinig ng inyong salita. Maraming salamat sa lahat. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Makakampo na po kayo. So, ako po si Brother Aaron sa Serna. Galing po kami ng Muntinlupa City sa labas. Okay po, sa labas. Hindi po kami nakapasok sa loob. Kasi mga nandun sa loob, may mga kaso yun. And sa labas lang kami. Okay? Mabilis lang po ako kung nakikita ko po kayong nakikinig, nagre-respond sa mga sagot. Mabilis lang po ako magturo. Ngayon, alam mo na po natin na ang lahat ng bagay na ginagawa natin ay merong rason. Tama po ba? Bakit tayo nag-aaral? Upang makatapos. Sino gusto maging sa mga bata, sino gusto maging sundalo? May sundalo? Sundalo? Maging teacher. Yun! Ayan, may teacher po ba dito? Ngayon, may teacher po ba dito? Ayan, ma'am, welcome po, magandang gabi po. Sino dito gusto maging doktor? Doktor? Scientist? Scientist! O, di ba? Sino dito ang pangarap niya makakit ng Mount Everest? Namatay na lang yung Namatay na! Di ba? Kasi po, lahat tayo, lahat po ng ginagawa natin may rason. Natanong nyo na po ba sa isip nyo, pag-agising nyo ng umaga, bakit ba ako nabubuhay? Diba? Bakit ba bumukas na yung mata ko? Kaya ba mga bata, minsan ba na, bakit ba yung kaibigan ko buhay pa? Diba? O kaya naisip nyo minsan, ba't kaya ganito ang mukha ko? Ba't ganito yung katabi ko? Lahat po ng bagay ay may rason. Kaya pag-aaralan po natin, 5 bakit ng buhay. 5 bakit ng buhay. Unang-una, bakit may
kasalanan. Sabi po sa Ephesians chapter 2 and verse 1 to 6, hindi na po natin babasahin for the sake of time. Nung unang pa, nang create ng Panginoon ang mundo, ito ay perfecto. Sabi po ng Genesis, it was good. Wala pong kasalanan. Ngunit, nagkaroon ng kasalanan dahil sa pagkakasala ng unang mag-asawa. Sino yun? Si Adan at Eva. May kanta pa nga yan. Huwag yun ang kantahin. Right? Nang dahil doon, nagkasala ang tao. Tinukso sila ng ahas. Tinukso sila ng ahas. O sige nga, pag kinain mo to, magiging parang ng Diyos. Wow, ganda ng over. Magiging parang ng Diyos. At yung pinagbawal mo ng Diyos ay hindi mansanas. Okay? Tandaan po natin, hindi yung prutas na mansanas. Ito po ay prutas ng pag-aalam ng mabuti at masama. Kaya ngayon po, tinip sila, sabi ng Diyos, huwag mo kakainin yan ang utos ng Diyos. Ganawa ni Eva, nakinig dito sa serpent. Kinain. Ano bang ginawa niya? Binigay sa asawa niya kay Adan. Ano ginawa ni Adan? Kinain. At simula nun, nagkasala ang tao. Okay? Tandaan po natin, nung una, ganito po tayo ng Diyos. Nakakausap po natin ang harap-harapan ng Diyos. Kasi wala pong kasalanan. Wala pong pumapalit ng kasalanan. Pero, nang dahil sa kasalanan, mayroong isang nagagawa ng mali, napahiwalay po tayo sa Diyos. Kaya kahit tayo pong gawin natin, maging religyoso tayo, gumawa tayo ng gumawa ng mabuti, ano pa ba? Tumulong tayo sa kapwa, araw-araw tayo magsimba, linggo-linggo tayo magsimba, kung tayo nagkakasala, hiwalay pa rin tayo sa Diyos. Yan ang katotohanan ng buhay. Okay? Kaya po, nagkaroon ng kasalanan dahil kay Adan at Eva. Kaya kung tayo tutungo sa ating pangalawa, bakit may kamatayan? Okay? Bakit may kamatayan? Ang ibig sabihin po ng kamatayan ay separation. Ibig sabihin, pagkahiwalay. Una-una, pag tayo ay namatay, ang ating pisikal na kamatayan, sa pisikal na kamatayan, ang ating kaluluwa ay hihiwalay sa ating panlupang katawan. Kaya, mapapansin nyo, yung mga taong nakalibing na, or yung mga taong nasa kabaong na, kapag pinitik nyo pa yun, aaray pa? Hindi na. Diba? Nakakita na po ba kayo doon? Pinitik nyo yung nasa kabaong, uy, isi niya, nabuhay? Wala. Ay nagkasala nga. At hindi nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Nang dahil sa kasalanan, hindi na tayo makakaparoon sa kaluwalhatian ng Diyos. At sa Diyos, sa langit, wala pong mayaman o mahirap kung tayo nagkasala. Kung tayo nagkasala, hindi